Mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Salamat sa Diyos sa pribileyo po muli na makalapit sa Kanya, makapagpasalamat sa ating Diyos at makapag-aral ng Kanyang mga salita. Kaya sa oras po na ito, patuloy po nating pasimulan ito pong ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit sa ating Panginoon. Awitin nga po natin, dakilang Diyos, Panginoon. At nasaan mang lugar po tayo ay sabayan niyo po ako sa pag-awit po natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang ating patnubay. Tayo'y di iniwan at pinabayaan. Noon pa man, hindi nagkulang, hindi siya naniwan mula sa dating buhay. Inibig niyang tunay. Ang Panginoon ang ating pag-asa. Ang Panginoon ang ating pag-asa. Handog niya'y bagong buhay. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig na pinadama sa atin, hindi bumibigo ang kanyang mga pangako. Dakilang Diyos, Panginoon, ngayon at kailanman maasa. Kanyang kabutihan lagi sumasagana, kahit saan, kahit kailan. Ang katapatan niya'y magpawalang hanggan, at hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Dakilang Diyos, Panginoon, ngayon at kailanman maasa. Kanyang kabutihan laging sumasagana, kahit saan, kahit kailan. Ang katapatan niya'y magpawalang hanggan, at hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Dakilang Diyos, Panginoon, ngayon at kailanman maasa. Kanyang kabutihan laging sumasagana, kahit saan, kahit kailan. Ang katapatan niya'y magpawalang hanggan, hindi masukat ang kanyang pagmamahal, at hindi masukat ang kanyang pagmamahal, at hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Hallelujah! Salamat sa inyo, aming Ama. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah! Thank you, Holy Spirit, sa patuloy nga po pagsama, patnubay sa aming lahat. Sa umaga pong ito, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong katapatan at kabutihan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Patuloy po namin maranasan yung biyaya po ninyo, yung pagsama po ninyo, kagalakan, Lord, sa patuloy na pagsunod sa inyo. Salamat nga, O Diyos, pagkakataon pong ito. Bigyan niyo po ang bawat sa amin ng karunungan, ng kaalaman, nagmumula sa inyo upang maganap po namin
patuloy yung kalooban po ninyo sa aming patuloy na pag-aaral ng mga salita. Samahan niyo nga po kami, ang presensya po ninyo, patuloy namin maranasan. Kayo lamang po ang maitaas, madakila sa aming mga buhay. Purihin kayo, sambahin, itaas ang inyong banal na pangalan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. At nandito po tayo ngayon. Ang ating pong live ay nanggagaling po sa lugar po ng Bagong Silang, Caloocan City. No, DFC Bagong Silang District 9. Sa paungunan po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Kaya salamat po sa Panginoon sa oras po na ito. Sa patuloy po na pribileyo po muli na makapag-aral ng salita po ng Diyos. At sa oras pong ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay ang tunay na tagumpay. Nabuksan po natin sa 1 John chapter 5 verse 4 hanggang 5. Unang Juan, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5. Sabi po rito, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay naghahangad po ng tinatawag na tagumpay. Meron tayong iba't ibang pananaw pagdating sa tagumpay. Merong mga taong ang tingin nila sa tagumpay ay yung success nila sa buhay ng pagiging mayaman. Success sa buhay na matupad nila yung kanilang mga pinapangarap. Pero para sa ating mga Kristiyano, ang tunay na tagumpay ay yung mapagtagumpayan natin yung mundo pong ito. At ganun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na katulad po ng sabi dito sa verse 4, 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Amen. Sabi po doon, sapagkat ang bawat anak ng Diyos. Kaya dito po, sino po ba yung anak ng Diyos na tinutukoy po dito? Ang sabi ng iba, lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Pero wala pong katotohanan yung bagay po na yun. Hindi lahat ng tao sa mundo ay masasabi po nating anak ng Diyos. Tanging ang mga tao lamang na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, yun lamang po yung may karapatan na sila ay maging anak ng Diyos. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, 1, Kabanata 1, talatang 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang katotohanan po, hindi lahat ng tao ay pwedeng tawaging anak ng Diyos. Yun lamang pong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus ang may karapatan na matawag yung kanilang sarili na anak ng Diyos. Kaya tayo bilang mga sumasampalataya na sa Panginoon, o kung meron man po dito hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, ang tanging paraan para maging anak tayo ng Diyos ay yung tayo po ay tumanggap at magkaroon ng tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nasabi rin po dito sa aklat po ng 1 John chapter 5 verse 1, unang Juan, Kabanata 5, talatang 1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Kanyang anak. Kaya katulad po ng sabi rito, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos.
Sa makatuwid po, ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ang nagdulot po sa atin ng karapatan para tayo po'y maging anak ng Diyos. At ang sabi po doon sa ating pinag-aaralan na sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Na ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. So, makatuwid po, kung tayo po ay anak ng Diyos, ang pinagtatagumpayan po natin ay ang mundo. Ano po ba yung mga bagay ng mundo? Sabi po rito sa unang Juan, Kabanata 2, talatang 15 hanggang 16, 1 John chapter 2, verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. So yung pinagtatagumpayan po natin ay yung mundo, at yung mga bagay ng mundo ay yung, sabi po roon, yung masamang hilig ng laman, lust of the flesh. Pangalawa ay yung lust of the eyes, pagnanasa na nakikita ng mga mata. At yung anumang pagmamayabang sa buhay, o yung tinatawag nga po natin sa Ingles na pride of life. Kaya yung mga bagay po na yan yung mga bagay na pinagtatagumpayan po natin sa mundo. Dahil maraming mga taong nagsasabi na hindi na ako magtatagumpay, no, dahil nakakagawa ko ng mga bagay na ganito. O mas nahigit na nagtatagumpay sa akin yung mga bagay ng laman, yung pagmamalaki. Pero kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. At yung pagiging anak ng Diyos, yun po yung magbibigay sa atin ng dahilan para mapagtagumpayan po natin yung mga bagay ng mundo. Hindi lang tayo basta nagtatagumpay, no, sa mga bagay dito sa mga panlupang bagay, no, kundi nagtatagumpay tayo sa mga bagay ng mundo na kung saan yun yung magiging dahilan para ibagsak tayo dito sa mundo. No? Ibagsak tayo upang hindi tayo makalapit sa Panginoon. Ibagsak tayo para hindi tayo tuluyang makapasok doon po sa tinatawag na paghahari ng Diyos. Kaya pinagtatagumpayan po natin yung mga bagay ng mundo. At ang sabi nga po doon sa binabasa po natin kanina, sa 1 John chapter 5 verse 4, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang pagtatagumpay po natin ay through faith sa ating Panginoon. Hindi po ito sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sarili nating magagawa, karunungan natin, mahusay man tayo, magaling tayo, hindi po sa bagay na yun para magtagumpay tayo sa mundo. Ang tanging pagtatagumpay po natin ay dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. So, ano po bang kahulugan ng pananampalataya natin sa Panginoon? Bakit? Porkit ba nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus ay tagumpay na tayo? Ano po ba yung kayang gawin ng pananampalataya sa atin? Sabi po dito sa unang bagay po, no, kung bakit man tayo nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, Ikalawang Korinto, Kabanata 2, talatang 14, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao.
At itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Kaya unang bagay po, magbibigay po ako sa inyo ng 3 bagay kung bakit tayo nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Unang bagay ay dahil tayo ay na kay Kristo. Yung pananampalataya po natin ang nagbibigay dahilan para tayo po ay maging sa Panginoon. Kumbaga, hindi na tayo kaaway ng Diyos dahil yun yung tingin sa atin ng Diyos. Tayo na ngayon ay kakampi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Alam ko po na walang sino mang nais na kumalaban sa Diyos. No? At ang tanging dahilan para maging kakampi natin ng Diyos, maging kakampi natin ang ating Panginoong Jesus ay yung tayo manampalataya sa Kanya. Kaya tayo na kay Kristo na. Sabi po roon, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Nandun na tayo sa parada ng mga taong magtatagumpay dahil tayo'y na kay Kristo. Pero kung wala tayo kay Kristo, kaaway tayo ng Diyos, ang magiging kakahantungan po ng bawat isa sa atin ay yung tinatawag na kapahamakan o yung tinatawag na pagkatalo sa buhay po na ito. Kaya meaning lamang po noon na tayo ay na kay Kristo na, dahil tayo ay na kay Kristo, kakampi natin ng Diyos. Hindi na natin siya kalaban. Kaya tiyak po na tayo po ay magtatagumpay. Pangalawang bagay, kung paano natin masasabing sa pamamagitan ng pananampalataya ay mapagtatagumpayan po natin ang mundo, ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 37, Romans chapter 8 verse 37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sabi po rito, pero kahit ganito ang kalagayan natin, amen? O pwede nating sabihin na kahit anumang kalagayan natin sa buhay, anuman yung nararanasan po natin ngayon, kahit ganito yung kalagayan natin ngayon, kaya pa rin natin magtagumpay. Bakit po? Dahil sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Pangalawang bagay po ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. At walang makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yun yung magiging dahilan kung bakit tayo magtatagumpay. Dahil nga po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, yung ating pananampalataya, yun yung naging dahilan para hindi mawalay sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon. At sa pamamagitan noon ay magtatagumpay tayo dahil merong Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Pangatlong bagay po, dahil nauna na siyang nagtagumpay. Dahil nauna na siyang nagtagumpay. Yung naunang nagtagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sabi po doon, nagtagumpay na ang ating Panginoong Jesus sa kapangyarihan ng mundo. Ang ginagawa na lang po natin ay nilalakaran na lang natin yung mga bagay na pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. So, meaning po na siya na yung naunang nagtagumpay at sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging credit sa ating mga buhay yung pagtatagumpay ng ating Panginoong Jesus.
No, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ginawa niyang sinunod niya lahat ng kautusan, ginawa niya yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos Ama, at hanggang sa krus ng Kalbaryo ay naganap niya yung pinakakalooban ng ating Ama sa kanyang buhay. Natuto siyang sumunod hanggang kamatayan. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga huling salita niya na tapos na. At yun ay nangangahulugan sa ating lahat na meron tayong pagtatagumpay sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtitiwala po natin, pananampalataya sa Kanya. Kaya nauna na ang Panginoong Hesus. Amen? Naranasan niya na lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kaya wala tayong magiging dahilan para hindi tayo magtagumpay. Dahil nauna na yung ating sinusundan, nauna na yung ating sinasampalatayanan na magtagumpay dito po sa mundo. Kaya isang paalala po sa bawat isa po sa atin, amen, na yung ating pong pananampalataya sa Panginoon ay isang mahalagang bagay upang tayo'y magtagumpay dito sa mundo. No, huwag nating isawalang bahala yung magagawa ng pananampalataya sa atin, dahil yun yung magiging dahilan para tayo po ay tunay na magtagumpay sa atin pong buhay. At kapag binasa po natin yung aklat ng Revelation o pahayag, marami tayong makikita po doon, no? Subukan po natin basahin yung aklat ng Revelation. Makikita po natin doon yung pahayag na kung saan merong mga pangako ang Diyos sa mga taong magtatagumpay. No, palaging merong pangako ang Panginoon sa mga magtatagumpay. Sabi nga po doon sa Revelation chapter 21 verse 7, basahin ko lamang po sa inyo. Pahayag, Kabanata 21, talata 7, ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. So, kung babasahin po natin, no, marami pa pong verse na sinasabi po dito, mga pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay. At yun na yung isang pangako ng Panginoon sa atin. Yung siya yung magiging Diyos natin at tayo'y magiging Kanyang mga anak. So, kapag tayo nagtagumpay dito sa mundo, alam natin na mayroong pangako ang Diyos doon sa pagdating po natin, no, doon sa Kanyang kaharian sa langit. At nais ng Panginoon na tayong lahat ay magtagumpay. No, at yun yung tignan natin bilang isang tunay na tagumpay, yung tayo po ay magtagumpay dito sa mundo. Mapagtagumpayan natin yung mga bagay ng mundo. Dahil pwede tayong maging tagumpay sa trabaho, pero hindi naman tayo tagumpay sa paningin ng Diyos. No, pwede tayong maging tagumpay sa pag-aaral po natin o mga pangarap natin sa buhay, pero hindi sa paningin ng ating Panginoon. Na pwede tayong maging tagumpay sa games na nilalaro natin, sa Mobile Legends, lalong-lalo na, no? Karamihan ng mga kabataan ngayon naglalaro ng tinatawag na ML. Pero kahit pa victory ka doon sa bagay na yon, pero kung hindi ka naman panalo sa paningin ng Diyos, wala pa rin kabuluhan. Kaya talo man tayo sa paningin ng mundo, pero walang makahihigit na ikaw ay tagumpay sa paningin ng Diyos. No, walang makahihigit na ang pagtingin sa atin ng Panginoon ay tagumpay tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Dahil sa dulo po, noon ay may pangako ang Diyos sa mga magtatagumpay. At ngayon, natitiyak po natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya na tayo po ay tagumpay. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon
Dahil alam po natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay may tunay na tagumpay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito, Panginoon. At sa iba't ibang lugar man, O Diyos, na nasan man kami, ay dalangin po namin, Lord, na kayo po ang mabot at kumilos sa buhay po ng bawat isa. Na patuloy pong kumilos sa inyo, sa bawat isa po sa amin, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Maranasan po namin sa buhay po namin, na Diyos, palagi yung presensya po ninyo. At yung kagalakan sa patuloy po na paglilingkod sa inyo at pananampalataya sa inyo, dahil kayo ang Panginoon na siya nagbibigay ng buhay sa bawat isa po sa amin. Kaya salamat po sa tagumpay na ginawa po ninyo sa buhay po namin, Panginoon. Na kaya kami nagtatagumpay ay dahil po sa inyo. Patuloy naming maranasan po iyon sa pamamagitan ng aming pananampalataya. At sa mga bagay na mapagtatagumpayan namin sa mundong ito, ay dahil alam po namin, Lord, na kami nasa inyo na, Panginoon. At hawak niyo po ang buhay po ng bawat isa po sa amin. Kaya anuman yung ginagawa po ng bawat isa ngayon, merong mga papasok sa trabaho, merong mga papasok sa kanilang paaralan, merong mga nasa bahay lang. Pero alam po namin, Lord, na may purpose kayo sa buhay po ng bawat sa amin. At meron kayong plano, Panginoon. Dalangin po namin na anumang plano po ninyo sa buhay po namin ay magpatuloy kami sa pananampalataya namin hanggang makamit namin yung tunay na tagumpay doon sa langit, Panginoon. Doon sa mga pangako po ninyo na ipagkakaloob sa mga taong magtatagumpay, Panginoon. At alam po namin, Lord, na tagumpay na kami sa pamamagitan po ninyo, O Diyos. Kaya dalangin po namin, Lord, na lakaran namin palagi yung katagumpayan po na yon. Hindi po kami magpadaig sa mga bagay ng mundong ito. Kundi kayo lamang po ang patuloy po, Lord, na magtagumpay sa buhay po ng bawat isa. Samahan niyo nga po kami ng iyong banal na Espiritu na mag-guide po sa amin, patungo, Lord, sa mga bagay na kalooban po ninyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa, mga leaders po namin, mga pastor, sa iba't ibang mga lugar, mga lingkod po ninyo, abutin po ninyo, at maging yung mga taong kapatiran po namin, Lord, mga kasama po namin sa paglilingkod sa inyo, mga kamanggagawa, Panginoon, ay kayo rin po patuloy na magpala po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo, Panginoong Hesus. Kayo lamang po ang aming sinasamba, itinataas sa oras po nito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na lamang, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. God bless po sa bawat isa.